Hello guys! Another day, another blessings. Bali, for today's video guys, ang tatalakayan natin ay kung magkano ang cost of living dito sa New Zealand. So, napaka-interesting na content ngayon. So guys, samahan nyo ako at ikikwento ko. Itong i-share ko sa inyo is based lang din naman sa experience namin and based din sa kung ano yung talagang ginagastos namin dito sa New Zealand. Ayan, so guys, alam nyo ba, maraming nagsasabi na mataas daw ang cost living dito sa New Zealand. Ang ilan naman sabi nila saktuhan lang. Siyempre, dedepende rin naman yan sa isang pamilya kung gaano sila kagastos, kung gaano rin sila katipid. And of course, masasabi ko na may i-share ko itong experience na to sa inyo dahil 3 months na rin tayo dito sa New Zealand, kaya mai-share ko na sa inyo kung ano yung mga na-experience namin. Bali, so yan guys, mag-uumpisa tayo sa bahay. Dito kasi guys, pagdating sa bahay, umuupo lang din naman kami, ano. Bali, ang bayaran kasi dito is weekly, unlike sa Pinas, monthly, di ba? Dito, ang nakuha naming bahay is meron kaming ka-flatmate, which is buong bahay siya pero may kasama kami. Bali, ang kinuha naming kwarto is 2 rooms, which is kung pwede nga lang isa, bakit hindi? 'Di ba? Sa Pinas naman, sanay naman tayo na magkakatabi sa isang kwarto. Pero dito kasi guys, since may 12 years old akong anak, hindi siya pwedeng kailangan niyang humiwalay sa amin ng papa niya. So, si ate na 12 years old, may sarili siyang kwarto, which is ang bayad ng kanyang kwarto is $270 per week. And kaming tatlo namang ni Mister at si Von, which is si Von is 4 years old. So, pwede namin siyang kasama sa kwarto. Bali, ang rate ng kwarto namin is what do you call, 330. So, all in all guys, 600 per week ang binabayaran namin sa bahay. So, ayan guys, mapunta naman tayo sa pagkain. Siyempre, ang pagkain napaka-importante sa atin. Bali, ang ginagastos namin sa pagkain per week is hindi siya pare-parehas, pero i-compute natin siya ng 200 per week. Ando na, kasama na dun lahat ng food. And nga pala guys, sa bahay, pagdating sa kuryente, kasama na doon yung bayad niya. So, included na sa 600 ang kuryente namin. So, hindi kami nagbabayad ng kuryente. And dito naman kasi sa New Zealand guys, libre ang tubig. So, kuryente lang ang babayaran mo kung sakaling nakasarili ka ng bahay. So, ayan guys, 600 na sa bahay and 200 sa pagkain. So, nasa 800 per week na siya. And, meron pa kaming ibang binabayaran, which is yung plan namin sa data. May sariling data rin si Mister, ganun din si ate at sa akin. Kasi kaya namin binigyan ng sariling data si Aliyah, kasi nag-aaral na siya dito, which is napaka-importante sa kanya na magkaroon siya ng sariling data plan para in case of emergency, in case na kailangan niya kaming tawagan, and in case na kailangan namin siyang tawagan, meron makokontak namin siya kaagad. So, guys, yun sa binabayaran naming plan, monthly naman siya, hindi naman siya per week. So, magaan pa rin para sa amin yung plan na yun kasi monthly siya. So, ayun nga guys, mapunta tayo dun sa pagkain.
Kaya siya naging 200 in average kasi meron akong 4 years old na anak which is dumidede pa siya sa bote. Bumibili kami ng S26 na gatas and at the same time nagda-diaper din siya. And dun sa 12 years old na panganay ko naman, nagbabaon siya which is ang more on na lagi niya binibili is yung prutas talaga. Which is dito kasi guys, pag yung mga ibang prutas na like strawberry, ayun lang din kasi yung paborito ng anak ko, yung panganay ko. Which is medyo expensive ng konti. So, kay Mister naman, kaya lagi din siyang nagbabaon ng lutong ulam. Which is nagluluto talaga ako ng lutong ulam para hindi na siya bumili sa doon sa work niya. And at the same time ako din, nagbabaon din ako sa work ko. Kaya, yun po yung total cost ng aming pagkain. And ayan guys, mapunta naman tayo sa gas. Ang total na nagagastos ni Mister sa gas per week is $50. Kasi ginagamit niya yung kotse para pumunta sa train station. Pero, hindi niya dinediretso yung kotse niya sa work niya kasi sobrang layo. So, iniiwan niya sa train station at nagte-train na lang siya para mas makakamura siya. So, in total per week, umaabot din ng $50 sa gasoline. Bali guys, mapunta naman tayo sa sasakyan ni Mister. Bali, kumuha siya ng sasakyan niya na installment, payable in 3 years. Which is, ang binabayaran niya is, weekly naman siya sa sasakyan. So, ang binabayaran niya sa sasakyan is $111 per week. Bali dito kasi guys, makakakuha ka rin ng sasakyan kahit wala kang i-down payment. Kasi dito sa New Zealand is napaka-importante na meron kang sasakyan kasi malalayo yung mga bilihan din dito. And at the same time, yung work din kasi ni Mr. is malayo sa tinitirhan namin. Pero since ako guys, malapit yung work ko sa bahay, hindi na ako kumuha ng sasakyan. Bali, isa lang yung sasakyan na binabayaran namin. So, ayun guys, yun yung computation namin ng weekly cost of living namin dito. So, nasa sa inyo na rin talaga guys, kung gusto nyong magtipid or kung may luho man kayo, then why not kung kaya nyo. Pero since kami nung nag-uumpisa kami dito, nahirapan talaga kaming mag-adjust. Lalo na baguhan lang din kami dito, wala kaming family dito or relatives na tutulong sa amin, which is kami lang din talaga yung tumutulong sa sarili namin. Dahil kung hindi ka matyaga dito at masipag, hindi mo talaga kakayanin lahat ng gastos. Pero since pagdating ko kasi dito guys, nagkaroon din ako agad ng work. So, nakapag-work tayo at natutulungan ko si Mister sa lahat ng gastusin. So, ayun guys, masasabi ko lang na hindi rin siya mataas, hindi rin siya sakto. Basta nakakaya namin yung gastos na yon. Kumaga, sapat sa amin na gastusin yon sa isang linggo. At meron pa rin namang konting na itatabi. Pero hindi siya ganun kalaki. Pero siguro, kapag mas lalo pa naming iigihan ng trabaho at kung mas lalo pa kaming magtitipid, mas marami tayong maiipon. And kung maraming magsusubscribe sa akin dito sa aking channel, ay napakabuti nun guys. Malaking blessings para sa amin. So, that's it for today's vlog guys. I hope you like our videos. And don't forget to subscribe our YouTube channel guys. And kung may mga gusto kayong gawin namin ng family ko, just comment down below guys. Thank you for watching. Bye bye guys. God bless us all.